Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ngayong araw po na ito ay ginugunitan natin si San Juan Bosco. Siya po ang founder ng mga Salesians. Siya po, iniaalay niya ang kanyang buhay sa pagtulong at pag-educate ng mga mahihirap at mga pinabayaan ng mga kabataan. Siya po ay patron ng mga kabataan at ng mga educators. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At yon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasagaw sa galit si David. Narinig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapiniya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo
at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang pinarurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon na ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig.
Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ngayong araw na ito, napakaganda, narinig natin kung saan si Jesus ay nakasakay po ng bangka, tatawid. Yun nga lamang, tinamaan ng malaking unos. Anong ginagawa ni Jesus? Nakakatuwa, bakit? Nakahiga doon sa likod sa kanyang unan. Noon pong 2008, ang aking ama ay nagkaroon po ng Parkinson's disease. Mula nung aking pagkapanganak hanggang sa nagkasakit ang aking ama, okay naman po ang buhay namin. Hindi naman po kami mayaman, may kinakaya, pero hindi naman po nagkukulang. Nung dumating po ang sakunang iyon sa aming buhay, ang nasabi ko na lamang, bakit kami pa? Bakit ang ama pa namin? Bakit ganoon? Nagkaroon ako ng matinding tampo sa ating Panginoon. Bakit ko po naikwento ito? Marahil ito'y kalarawan po natin at ng Ebanghelyo ngayon. Di ba po mga kapatid, sa buhay, kapag merong challenges, minsan napapasabi tayo ng, Panginoon, bakit kami? Bakit kami? Ang dami namang iba. Bakit naman kami? Yun nga lamang, sa pagkakataong iyon, napatawag lamang tayo sa Diyos noong tataob na ang bangka, katulad ng mga apostoles. Pero noong maalwan ang buhay, nung wala pang napapansin, nung wala pang kahirapan, kahit ang pagdasal bago kumain, nakakalimutan na natin. Bakit? Dahil wala naman tayong kahirapan na nararanasan. Mga kapatid, una sa ating pagdinilay ngayong araw na ito, bagamat merong paghihirap tayong nararanasan, nariyan palagi ang Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Nariyan palagi. Kung kayo'y masaya, kung kayo'y malungkot, kung kayo'y steady lamang, nariyan ang Diyos. Maniwala kayo. At kailangan po nating i-re-establish ang ating connection sa ating Panginoon. Hindi pwedeng kapag matataob na ang bangka, kailangan sa simula pa lang ng araw, konektado na tayo sa Diyos hanggang sa tayo'y matulog. Yun ang una. Pangalawa, tingnan po ninyo ang mga apostoles. Noong bumagyo na at hinampas na ng alon, malakas na hangin ang bangka, ano ang kanilang tugon? Takot. Takot. Pero, alam nila, nakasama nila ang Panginoon. Nakasama na nila ang Panginoon sa mga himala, sa pagtuturo ng magaling. Pero ganun pa rin ang kanilang tugon. Takot. Mahirap i-imagine yon. Bakit? Dahil kasama ninyo si Jesus. Imposible na matakot kayo. Dapat ang confidence ninyo ay matindi. Pero ano nangyari? Apostoles po iyon. Mga apostoles, sila ay natakot. Sasabihin po natin, Father, hindi naman natin nakikita ng personal ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Hindi nga. Pero sa buong kasaysayan ng mundo, sa history ng mga tao, napakadaming
tao ang ginamit ng Diyos na maipakita kung gaano siya kalakas. Ang daming himalang dumaan sa ating buhay na kalimitan na hindi na lang natin napapansin. Doon ipinapakita ng Diyos na siya'y naririto at katabi natin, huwag kayong matakot. Imbis na kayo'y matakot, kayo'y manalig. Ang dapat nating tugon ay pananampalataya. At panghuli mga kapatid, sa lahat ng nararanasan natin na hirap, dapat po ninyong malaman na kapag kayo ay nasunod kay Jesus, if you follow, if you obey the Lord, non-negotiable ang mga challenges. Non-negotiable ang mga trials na dadating sa buhay ninyo. At hindi yan inilalagay ng Diyos sa buhay ninyo para siya'y matuwa. Hindi po. Nakalagay po ang mga challenges na yan sa buhay natin para ang ating pagkakristyano ay magningning at magbunga. Lahat tayo mga anak ng Diyos. At sa mga panahong ganito, sa mga paghihirap, sa mga challenges ng buhay, sa mga bato sa atin ng buhay, dito makikita kung magniningning ang mga Christian values ninyo. Dito magniningning ang kabutihan. Dito magniningning ang pagbibigay. Dito magniningning ang pagpapatawad. Kaya sana po, ma-inspire po tayo na kahit tayo'y nahihirapan, nandito sa mga panahong ganito, na nagniningning at makakatulong tayo sa iba sa pamamagitan ng inyong ilaw. Kaya naman mga kapatid, ngayong araw na ito, sa pagpapatuloy ng ating misa, hari nawa na sa inyong pagtugon sa buhay na ito, ang mga challenges, ang mga trials na iyan, huwag kayong matakot dyan. Nariyan ang Diyos palagi sa inyong tabihan. Huwag niyo lamang kakalimutan na lumapit sa Kanya mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Kaawaan tayong lahat ng poong may kapal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan
kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. At iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated love, Good Shepherd, who gave his life for the flock whom he loves. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord. From the power of Satan, deliver us. From the pride of the arrogance of thinking, deliver us, Lord, from the hardness of heart and the incapacity to love. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Inildi ko pang nanaligan, puso'y di ihilig sayangan. Kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 1 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, maaari nating ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating pasasalamat at ang kulay pula naman ay para sa ating mga kahilingan. Ika-5, inaanyayahan din ang lahat na dalhin ang inyong mga lumang palaspas na binasbasan noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating na Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina o sa ating mga tagapaglingkod hinggil sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ika-6, sa darating na Lunes, 2 ng Pebrero, ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo at pista ng mga kandila. Mayroon tayong pagbabasbas ng mga kandila sa lahat ng misa. Ang mga kandila na ating sisindihan ay nangangailangan ng pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap ni 12 ng tanghali. Pagkatapos ng misa ay isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain nyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.